Itong mga bagay na ito lends credence doon sa paniwala ngayon na anong tawag nito, puro itong mga reklamo ito, puro drawing, no? Kasi bakit ka ba, kung meron kang 30,000, Diyos ko, bakit hindi mo ilabas yung 30,000? Kaya nga noon, kanaalala ko tuloy, yung sinasabi ni President Duterte, naalala mo ng presidente pa siya, bring it on, no, ilabas nyo. O sabihin nyo, sige, sino yung namatay? Sino yung pang 178? Sino yung pang 231? Sino yung 1,200 victims? Victim, no? Eh, wala eh. Because, yun nga, puro drawing. Sa tagal ng usapin na ito, Manong Jay, kasi wala na po sa posisyon ang dating Pangulo, magtatatlong taon na or tatlong taon na ba? No? May gitna, Oo, at ang issue na kinakaharap yung EJK, panahon nung siya pa ay mayor at nung panahon nang siya pa ay presidente po, no? Plus 3 years, so napakatagal ng pangyayari. Now ngayon, nabanggit mo nga, nagpa-advertise ba sila or hinihimok o humihimok pa sila kung sino man daw yung mga naging biktima ng war on drugs, no? Pero humiling din sila sa korte na i-extend. Dito mo makikita na parang hindi sila handa at parang nag-fishing expedition ba, Manong J? Pero grabe yung kanilang sinasabi. Noon, pinapakalat nila 30,000, 30,000 yung mga biktima. Yet, hanggang ngayon, wala pa rin sila, nangangalap pa rin sila ng mga dagdag na testigo laban sa dating Pangulo. Talagang ang nangyari, puro propaganda talaga. Sapagkat malinaw, no? Mismong doon sa case folder, doon sa information, doon sa reklamo. Tandaan mo, ang reklamo nila, anong tawag nito? Anong tawag yan? Malawakan, no? Tapos war against crime, crime against war. Humanity, crimes against humanity. Against humanity, oo. Eh, kahit sa anong definition, malayo talaga, no? Kung nag-aaral ka ng lay, ng batas. Ngayon, kasi kung they need to justify yung against humanity, kasi ang bilang lumalabas talagang hindi po pwede. Dahil lumalabas, walong patayan lang ang reklamo nila sa loob ng isang, apparently mga 5 to 8 lang a year. So, paano masasabing massive yung patayan, no? Genocide o malawakan yung patayan? Kung lilima lang, eh yung namamatay talaga sa isang bansa, kulang na kulang yung 5, no? Sa ordinaryong saksakan, banggaan, barilan, no? Eh, compare na nga lang natin yung Maguindanao Massacre, 53, no? Sa isang araw yun. Yun ang mga talagang pwede mong sabihin, anong tawag nito, crime against humanity at saka yung sa Mama Sapano, no? Na talagang 44 plus the other members of the Muslim community. Eh ito, wala eh. Binilang nila yung number of years. Ngayon, ang problema pati, yung mga sinubmit kasi nila dyan, Admar, hindi ko alam kung matatawa o nakakainis, no? Kasi, mga pangalan pinagpipicturan pa nila, apparently, yung kanilang mga pinicturan, hindi totoong victims ng EJK, katulad ni Aling Sheila, na hindi naman pala namatay sa EJK. May isang doktor na hindi naman kasama sa, hindi naman drug-related yung ikinamatay. Meron pang isa na OFW na anong tawag nito, napatay dahil sa nakursunadahan. So, itong mga bagay na ito lends credence doon sa paniwala ngayon na anong tawag nito, puro itong mga reklamo ito, puro drawing, no? Kasi bakit ka ba, kung meron kang 30,000, Diyos ko, bakit hindi mo ilabas yung 30,000? Kaya nga noon, kanaalala ko tuloy, yung sinasabi ni President Duterte, naalala mo ng presidente pa siya, bring it on, no, ilabas nyo.
O sabihin nyo, sige, sino yung namatay? Sino yung pang 178? Sino yung pang 231? Sino yung 1,200 victims? Victim, no? Wala eh. Because, yun nga, puro drawing. No, kung meron mang hindi drawing dyan, baka isa, dalawa, tatlo. Ang problema, katulad yan, magte-testify si Matobato, Diyos ko po, kami mga taga Davao, kilala namin yung halang ng kaluluwa niyan, no? Pabalik-baliktarin mo man yan, talagang hindi ubra. As a matter of fact, winidraw na nga yung kasong yan, Admar, baka nakalimutan ng mga tao, no? Hindi nga natin, ang itong gobyernong ito, napakahilig bumuhay ng patay, no? Yung kaso na yan, na pinasampa ni Trillanes nung araw kay Attorney Sabio, winidraw na niya sapagkat wala nga siyang hindi niya pwedeng maprobetsahan, no? So tapos dagdag pa yung mga lumabas na mga testigo na binayaran para magsalita, ngayon bumabaliktad na. So these are the things na talagang napakahirap paniwalaan, no? Kasi imposible kung ako namatayan ako na ganyan, hindi testigo, hindi totoo 'yun, no? Pag ako, pamilya ko na argabyado, ay lalaban tayo ng patayan at pitpitan ng bayag diyan. But the problem is, hindi mo pwedeng sabihin yan sa international or any court for that matter. The reason why hindi ka humingi ka ng postponement or delay sapagkat walang gustong tumistigo. Gaga ka pala eh. Ba't mo sasabihin na malakas ang kaso nyo, pinagyayabang mo, 20,000-30,000 yung biktima. Wala ka naman palang ganong klaseng tao. Puro numero, sinulat mo lang sa kaprasong papel at sinabi mo, ito, every time may press conference, ito ho ang bilang. Pati sila ni, anong pangalan nung mayor ngayon ng Naga? Na dating Vice President, Robredo. Lenny Robredo, isa pa doon sa nagamit nila na mismong magsalita sa United Nations, sinasabi niya libo-libo ang napatay. Wala naman pala silang probetsyo. Puro press release, cut out sa mga dyaryo. Hindi pwede sa korte yun. Opo, at balikan lang natin, no, yung nabanggit mo nga, yung namayapang si Attorney Sabio. Jude Sabio, isa sa mga tumulong sa kanya. Kilala mo rin ito, dating abogado. Kasi na-disbar siya. Dating abogado, Larry Gadon. Nung mga panahong yon, ipinakita niya sa media, pinadala niya sa media yung bahagi ng request ni Sabio sa ICC prosecutor nga na ibasura. I-quote ko lang dito, quote and quote, I also fervently request that the legal matter pending with your office sa ICC prosecutor in relation to the war on drugs in the Philippines should be set aside and trashed for being just part of the political propaganda of Senator Antonio Trillanes, Senator De Lima, and their LP-led opposition of which I do not wish to be a part. Part of. Yan yung Ibig sabihin, bahagi ng sulat. pinababasura niya. Pinababasura na niya, pinapatapon na niya sa basurahan yung papel na yon sapagkat ayaw na niya. Kasi, alam mo, ang abogado, may mga sinusumpaan niyang oath, no? Na sasabihin, yun totoo lang. Paano mo nga naman patututuhanan yung bagay na kasinungalingan? So, to the sumalangit na ang kaluluwa ni Jude, no? Pero siguro binagabag siya ng konsensya niya at finally, he decided, anong tawag nito, na sumulat mismo doon sa ICC at sabi niya yung reklamo ko, sapagkat siya ho, tandaan natin itong reklamong ito ang nagpasimula na officially on record, yun sila Attorney Jude Sabio. Ito, huli na ito, sinakyan na lang ito ng mga kaliwa no? Ng mga makabayan bulok, no? Ito yung mga maiingay na ngayon, humingi na sa klolo, naghahanap ng katulad ni Aling Sheila, no? Opo, and balikan ko lang yung matinding pahayag ng ni Secretary of State ng Estados Unidos, Marco Rubio,
ipakita din natin, ipabasa natin sa ating mga kababayan. Kasi, di ba, may ironclad commitment ang US, best friend ng best friend sa Pilipinas. Pero sila ang nanindigan sa kanilang soberanya. Tayo, nung mga unang pahayag ni Marcos Jr., hindi kinikilala. Pero basahin ko lang yung isa sa yung bahagi ng kanyang statement dito. Ang sabi niya, quote and quote, as ICC judges, these four individuals, kabilang yung judge ni PRRD, have Ano nga ang pangalan nung itim na judge? Alipio, Hindi, Alipino? iba na yung judge, yung kaninang babaeng puti. Yun na yung judge. Okay. Di ko lang paano basahin ito. Rene, Adelaide, Sophie, Alipini, Ganso. So yan yung yun, pangalan. Ganso. Oo, Oo. yung puti. Yan. Okay? Basahin ko lang. As ICC judges, these four individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America or our close ally. The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute nationals of the United States and our allies. This dangerous assertion and abuse of power infringes upon the sovereignty and national security of the United States and our allies. And our allies, doon na tayo papasok, including Israel, Manong Jay. Jay, Admar, ganito yan, Kasi supposed to be, ang saklaw lang ng ICC, yung mga miyembro lang ng Roman Statute. Ito, sumobra na nga sila pati hindi miyembro katulad ng mga Amerika, American citizen, allies, Israel, China, Russia, gusto nilang pakialaman. Sila mismo kasi, alam mo kaya nagagalit yung Amerika kasi kumbaga parang sino ba kayo? Para pakialaman kami na hindi naman kami sumang-ayon diyan. That's the reason we did not approve membership in the Roman Statute. Same way with Russia, with China, and the other countries, including Israel. So talagang abuso. At talagang dapat dahil umaabuso kayo, therefore you have to be sanctioned. Di ba? Parang yan parang ito solar mo, Admar, Ito yung bakod mo, tahanan mo. Gusto nila pangimasukan. Hindi naman po pwede yun. Hindi ka naman papayag noon, di ba? Siyempre, pag hindi ka papayag, tapos yung mga kapitbahay mo, kaalyado mo, sasabihin mo sa mga kapitbahay mo, oy, sama-sama tayo rito, parusahan natin itong mga hinayupak na ito na nangingialam sa atin. Ganon ang the simple explanation dyan, ngayon, dahil nga dyan sa ginawa ng apat na yan at saka doon sa Prosecutor General na naka-leave dahil sa siya po ay nang manyak ng staff niya, Sipi mo, magpapaka, ka na ikaw ay matino pagkatapos pala, manyakol ka pala, Ayop ka, So, yan ang mga problema ng ICC na kinakaharap ngayon. Now, with the sanction and the sanction imposed on all the other members of the court, talagang it will cripple ICC for that matter. Darating ang panahon dyan sa malapit na hinaharap na mismong pambayad nila ng kuryente unless babayaran ng gobyerno ng Netherlands, wala na silang pambayad ng kuryente o pambayad ng tubig. Opo. And needed ba na magbigay din ng pahayag ang pamahalaan natin dito, lalo na si Marcos Jr. Nag-vlog siya, mas pinuna pa niya yung yung mga video bomber sa kanyang speech doon sa palarong pambansa. Di ko lang kung meron na ba siyang nirelease na statement ukol dito, paano niya ipapaliwanag? Yun ang I don't know kung may deadline,
Or alam mo, yung Amerika kasi na nakikinig yan, no? Na inaarok yan. Ano bang posisyon nito? Kasi pag tingin nila na hindi ka cooperative, they have a way of getting back at you eh. So kapag ka ikaw ay allied tapos patumpik-tumpik ka, wala kang kwentang tao, wala kang kwentang bansa sa kanila. Ganun ang Amerika eh. Pag hindi ka nila, pardon the word pag hindi ka nila nagagamit o magagamit o makikipagkaisa sa kanila, patay kang bata ka. Naalala mo nung mga panahon na may mga, anong tawag nito? Coalition of the willing, di ba? Nung panahon ng Iraq, Iran War, Kuwait, etc., no, Middle East, immediately pag panawagan ganyan, dapat mabilis ang aksyon. I remember Gloria Macapagal-Arroyo noon pag sinanong Coalition of the Willing, isa siya sa unang nagpahayag. Natuwa ang Amerika. Kaya tuloy-tuloy yung mga USAID noon, yung mga kung ano-anong mga tulong sa Pilipinas na pinagkakaloob ng Amerika. So yan ang eto baligtad nga tayo eh. Sip-sip tayo ng sip-sip sa Amerika tapos tayo pang nagbabayad sa kuryente at tubig ng mga kampo ng mga Amerikano sa Pilipinas, 19 of them in the country. Manong Jay, may mga balitang kumakalat, mga information, though hindi ito verified at hindi pa nagkokomento rin ang administrasyon o Malacanang ukol dito na di umano ay nahihirapan na sila makapaghanap ng schedule na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ni na US President Donald Trump at nitong si Bongbong President Marcos. No? Mayroon na parang naiinis at nagalit dahil hindi makakuha daw ng Hindi ko alam kung totoo ito. Pero sakali man na totoo, ito'y patunay ba na wala nang interes ang Estados Unidos o yung bagong administrasyon sa kasalukuyang administrasyon natin sa Pilipinas, bagong administrasyon sa Amerika? Kasi nga unang-una slow put eh. 'Di ba? Sabi nga kapareho niyan, ilang oras na dumaan simula nung magsalita si Rubio. Hanggang ngayon walang response from an allied country, from a country that is supposed to be closely tied with US for the last 50 years. Dapat yan, kung gusto nilang magkaroon ng ganyang audience, narinig pa lang o magsasalita pa lang, naulinigan pa lang nila, dapat antimano sila nag-volunteer ng information. We are behind the United States in imposition of sanction against the ICC. O di natuwa si Trump, halika, bonget, halika nga rito. O magkape tayo rito sa White House. Walang ganun eh. So paano sila makakakuha ng audience? Papatay-patay sila. Pangalawa, they have other issues. Kaya I think that's one of the main reason why they're having a hard time getting an audience with the president, especially now that there are reports that one of the closest person with the national leadership is a person of interest in a drug-related case somewhere in the southern part of the mainland United States. So, talagang mahirap. Suntok sa buwan yan para kay Baby Romualdez, no? Kay Babes Romualdez, who is our ambassador in the United States. Alright, Sir Jay, nako, siguro mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na nalalapit na itong yung pagbasa ng articles of impeachment sa kay VP Sara Duterte. Medyo yan ang pinakausap niya ngayon. Usap-usapan yan. Mabuti binanggit mo yan bago ako magpaalam. Gusto ko lang kasi ang dami-dami merong mga law din, mga kung sino-sino mga din ng mga pamantasan sa Maynila na ang kaiingay, no? Mas marunong pa sila sa mga senador. Simple lang eh. Ang impeachment court is a sui generis. It has a life of its own.
May sariling mundo, may sariling daigdig. Kapag yan tinanggap na nila, they have acquired jurisdiction over the case, no? The impeachment of Vice President Estrada, gagawin nila kung anong gusto nilang gawin, wala tayong magagawa kahit magsalampak tayo, kahit maglupasay tayo, because sila lang ang pwedeng gumalaw dyan. If they dismiss it outright, after the reading of the pardon ng trial yun, wala tayong magagawa. Yun ang desisyon nila. Nobody can question that. You cannot question that before the Supreme Court or even tell, ayan ay labag sa saligang batas. Walang ganun. This is a political exercise of a sui generis body, the impeachment court, no? Kaya tama na yung akala mo kung sinong kagagaling, katatalino, mga bubo de ka naman, no? Simple lang yan. Tinanggap namin ang kaso. Ito yung kaso. Ito yung desisyon namin. Period. If they decide to dismiss it on June after reading, somebody will move for the dismissal and it is approved by the majority of the tribunal. Tapos, unboxing. If they decide to try it, na magpadala ng subpoena kay Vice President Sara Duterte and give her 10 working days na matatapos na by July, pwede nilang gawin yon. Pangatlo, mas malinaw ito, malinaw kung technical pag-uusapan, hindi pwedeng lumampas yan doon sa 20th Congress. Believe you me, wag na kayong magpakadalubhasa sa kung anong batas ang sinasabi niyo. Basta the impeachment court may sariling daigdig, may sariling mundo. Gagawin nila kung anong gusto nilang gawin dyan. At pag nagawa na nila yan, tapos unboxing. Wala nang maraming usapan kahit na summa cum laude ka pa riyan o sumakabilang buhay ka pa. Wala na yan.